Babaguhin ko na. Wag na. Wag na natin ipa-drug test yan. Wag na. Ayaw naman eh. Maasa pa tayo sa wala. Wag ka na lang mag-drug test, BBM. Hello, BBM. Kung natidinig mo ko, wag ka nang magpa-drug test. Pagka sabi mo, sabi ni Pinoy Survivor, wag na ako magpa-drug test. Advisor ni BBM, wag na. AFP, wag nyo na ipa-drug test yan. Provided. Meron ka na provided. BBM, between you and me, ano na lang, huwag ka na magpa-drug test, tatanggapin ko yung salita mo. Tatanggapin ko na lang. Yung harapin mo ng taong bayan, mag-vlog ka. Total, busy ka. Ayaw mo magpa-drug test eh. Walang niya eh. Ginagawa mo kaming tangi. Ginagawa mo kaming paase eh. No? Kung ano-ano eh. Panay ko sa mo pinabago yung topic eh. Hindi ka magpa-drug test eh. Galit na nga kami eh. Sa ngalan ng ama, sa ngalan ng aking ama, sa kanyang puntod. Sa ngalan ng aking ama, si Ferdinand Apo Lakay Senior Marcos. Sa ngalan ng kanyang ama, sa ngalan ng aking ama, no? At sa ama sa itaas, God the Father, ako'y humarap sa inyo. Sabi kasi ni Pinoy Survivor, wala nang drug test eh. Wala nang drug test. Humarap ako sa inyo para sabihin sa inyo sa harap, God as my witness, hindi ako nagdroga. Hindi ako nag-cocaine. 2012, kalokohan yan sinasabi nila Marlica at saka ni si JM, kalokohan yan. Tama si Jingo, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Tama si Escudero, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Tama si Bato, ganon-ganon. Di malaman kung gitna siya. No? Okay lang chairman eh. So, magpa-press conference ka, sabi mo that God as your witness. Never kang nagdroga, hayop ka. Never. Never ako nagdroga. People of the Philippines, I am facing you now to tell you, hindi ako nagdodroga. Promise, Pexman. Swear to God. Sorry, Lord. Na hindi ako nagdodroga. Ayan, God as my witness. Strike me down. Sunugin ako, tamaan ako. Mamatay ako bukas. Hindi ako nagdodroga. Yung ganun. Para bukas, patay na. Para bukas, patay na siya. Ayop kayo. Ay, naku. Sumpa ka sa tatay mo. Over his grave. Ang aking ama. Promise, Father. Hindi ako nagdodroga. 2012, wala yan. Hindi yan totoo. Hanggang ngayon, hindi ako nagdodroga. Hindi ako nagko-cocaine. Ayan, yung timing. July 22 na. Hinog na ang bunga. Sige. July 22, tapos pagdating ng July 22, pag open na session, tsaka niya babagsak lahat na ebidensya. At talagang lumalabas doon. Sige, labas niya ebidensya. Makikita ng taong bayan. Ako, makikita ko sa standard ko. Tarantado kayo. Hayop kayo. Pinasa niyo yung taong bayan. Binitin niyo kami, bibitinin niyo kami para doon sa later date and then pagka biglang babagsak niyo ganyan. Ayan na yung ebidensya. Tapos si JM isinubo ninyo sa alanganin yung tao. Nag-forward yung tao para ipaglaban tayo. Tapos nun isinubo siya. Tapos nabitin yung ebidensya. And we will see. Tignan natin kung ano mangyari. So, yun yung ko. BBM, wag ka na mag-drug test. Hindi na. Let's move forward. Yung sasabihin ni iba, forgive and forget. Tragis yan. Hindi nga. Sa akin di magagalit Gusto ko nga lumabas lahat ng ebidensya. Kung palitan. Hindi yung papalitan. Kahit mag-people power tayo, nasaan na? Ebidensya. People power tayong lalagay sa alanganin Tapos nun walang kung kailan maayos na, tsaka maglilitawan yung mga nagtatago. Kaya kami galit. Kaya ako galit na Meanwhile, ito, busy tayo sa politika, ayan na. Kung nagkagera bigla. Kaya nga, that's why, one way of doing it, AFP, government, organization, agencies, institutions, you organize them, you make a structure, kotahan nyo, congressmen.
The other, naman is yung sa private sector, ganun din. Kumpanya, call center, mga manufacturing, mga security agency, syempre, whatever. Yung mga maraming tao, resort, whatever. If kunyari a company has so much, then yung sino man yung head doon, yung manager doon sa isang kunyari resort, meron siyang, for example, yung resort namin dati, yung resort namin dati na 400 yung katao. So that's almost a battalion, di ba? Whoever is the manager there, kung Pilipino, then he or she automatically has a rank of Lieutenant Colonel. O, di ba? And down the line. They organize. And then, ang problema na lang, yung equipment nila. Doon papasok ngayon yung itong mga defense industries na kung pinondohan ng AAP at saka ng budget ng Congress. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So, ngayon po ay matutunghayan natin si Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So, may panawagan siyang bago ngayon. Ang panawagan niya ay, wag na, no more drug test to BBM. Wag na magpa-drug test. So, bakit kaya nagbago ang isip niya? Kasi noon, sinasabi niya, magpa-drug test ka na, BBM. Pero ngayon, iba na ang kanyang panawagan. So, tunghayan po natin, guys, ang panawagan ng ating si Pinoy Survivor Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So, bago tayo magsapol, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At pagbati rin sa ating mga kababayan na nasa Mindanao, especially yung ating mga kababayang mga Muslim at ang ating mga kapatid na dito sa Tawi-Tawi, mga tol, sir, mga ma'am, mga sisters. So, salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel. At dito naman sa Parting Visayas area, so shoutout po sa ating mga kapatid na mga Bisaya. At dito rin sa Luzon, ang ating mga kapatid na Ilocano, Kapampangan, Panggalatok, ang ating mga Katagalugan, ang ating mga Kabitenya, ang ating mga kapatid sa Laguna, sa ating taga Rizal, ang ating mga kapatid na mga Bicolana, at ang ating mga kapatid na Waray sa Samar, at ang mga Leyteño sa Parting Leyte. So, magandang araw po sa inyong lahat. So, simulan na po natin. At nabago ang panawagan ng ating Kapinoy Survivor. Ito na po. Tunghayan po natin at alamin natin kung bakit nag-iba ang kanyang pananaw. Ito na po, guys. Malangya pa rin ako laban sa mga abusadong politiko. Kaya sigurado ako kung ilalagay ako, magkakaroon ng posisyon, baka hindi ako pumasa sa Commission of Appointments. Isa pa dapat mawala yun, yung appointive, tawag doon, oversight function of the legislative body, which is Congress and Senate, na they have power to not to approve the appointment of the executive. Tingnan mo yung papel na yan, co-equal branch, nag-appoint ito, dapat hindi mas mataas itong legislative, di ba? Basta sinabi ng executive, tinayaan na niya pangalan ng presidente. Ilagay ko yan. Appoint yan. Yan ang may tiwala ko dyan May tiwala taong bayan sa akin, binoto ko, 31 million na boto. Hindi nila alam, bangag ako.
mga jab-jab na konti. Hindi nila alam, nag-jujutsu ako, no? Sorry. Oh, sorry na lang. Ako na magsisorry. Ang topic ko ngayon, ibebe. Doon ako straight na doon sa topic. Naniniwala ba kayo, humingi pa ba kayo, maaso pa ba kayo na mag-drug test si BBM, si Presidente? Di na. Okay, babaguhin ko na yung aking babaguhin ko na. Wag na natin ipa-drug test yan. Wag na. Ayaw naman eh. Maasa pa tayo sa wala. Wag ka na lang mag-drug test, BBM. Hello, BBM. Kung natidinig mo ko, wag ka nang magpa-drug test. Pagka sabi mo, sabi ni Pinoy Survivor, wag na ako magpa-drug test. Advisor ni BBM, wag na. AFP, wag nyo na ipa-drug test yan. Provided. Meron ka na provided. BBM, between you and me, ano na lang, wag ka na magpa-drug test, tatanggapin ko yung salita mo. Tatanggapin ko na lang. Yung harapin mo ng taong bayan, mag-vlog ka. Total, busy ka. Ayaw mo magpa-drug test eh. Walang niya eh. Ginagawa mo kaming tanga eh. Ginagawa mo kaming paase eh. No? Kung ano-ano eh. Panay ko sa mo binabago yung topic eh. Hindi ka magpa-drug test eh. Galit na nga kami eh. Huwag na. Lumipas na yung panon. Ayaw na namin. Huwag ka na mag-drug test. Hayop ka. Galit na talaga. Huwag na lang. Tanggapin na lang namin na umarap pa sa taong bayan, sabihin mo, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng aking Ama, sa kanyang puntod. Sa ngalan ng aking Ama, si Ferdinand Apo Lakay Senior Marcos. Sa ngalan ng kanyang Ama, sa ngalan ng aking Ama, no? At sa Ama, sa itaas, God the Father, ako'y umarap sa inyo. Sabi kasi ni Pinoy Survivor, wala nang drug test eh. Wala nang drug test. Umarap ako sa inyo para sabihin sa inyo sa harap, God as my witness, hindi ako nagdroga, hindi ako nag-cocaine. 2012, kalokohan yan sinasabi nila Marlica at saka ni si JM, kalokohan yan. Tama si Jingo, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Tama si Escudero, hindi dapat pagkatiwalaan yan. Tama si Bato, ganon. Di malaman kung gitna siya, no? Okay lang eh, chairman eh. So, tama yan. Di malaman kung gitna siya, no? Okay lang eh, chairman eh. So, tama yan, mga yan. Tama yung PIDEA, yan si Lasso. Tama yan. Sinungaling niya si JM. Pero, maharap ako sa inyo, hindi ako magpapadrug test na. Sabi ni Pinoy Survivor, wag ng drug test, hindi na kailangan. Taong bayan, hindi na kailangan. Magsalita na lang siya. Vlog ka na lang o kaya magpa-press conference ka. Sabi mo that God as your witness. Never kang nagdroga, hayop ka. Never. Never ako nagdroga. People of the Philippines, I am facing you now to tell you, hindi ako nagdodroga. Promise, Pexman. Swear to God. Sorry, Lord. Na hindi ako nagdodroga. Ayan, God as my witness. Strike me down. Sunugin ako, tamaan ako. Mamatay ako bukas. Hindi ako nagdodroga. Yung ganun. Para bukas, patay na. Para bukas, patay na siya. Ayop kayo. Ay, naku. Sumpa ka sa tatay mo. Over his grave. Ang aking ama. Promise, Father, hindi ako nagdodroga. 2012, wala yan. Hindi yan totoo. Hanggang ngayon, hindi ako nagdodroga. Hindi ako nagko-cocaine. Di tapos. Tatahimik na lang ang taong bayan. Hintayin na lang namin mamatay ka. Ng overdose. Hindi naman, huwag ka naman ma-overdose. Mabangag talaga tayo. Kasi ilabas na yung ebidensya. Kita nyo, hindi nyo nilabas yung ebidensya. Ano nangyari? Bukas, recess na ang Senado. Ewan ko kung pakakawalan si Jem. Ang sabi ni Bato, pinag-isipan nila, pakakawalan daw nila. Pakawala na, Sardado. Pakakawalan yun. Ang tagal ng break, 2 buwan. The Senate will be on break tomorrow, May 24. 25 nga pagka sa iba, no? 24, pero may nagsasabi 24 na. And then, they will resume session July 22. 22. Imagine that. All that stupidity that
We went through. Nakabinbin, 22, July 22. So, ayan, yung timing. July 22 na. Hinog na ang bunga. Sige. July 22. Tapos, pagdating ng July 22, pag open na session, tsaka niya babagsak lahat na ebidensya. At talagang ang lumalabas doon, sige, labas niya ebidensya. Makikita ng taong bayan. Ako, makikita ko sa standard ko. Tarantado kayo. Hayop kayo. Pinasa niyo yung taong bayan. Binitin nyo kami, bibitinin nyo kami para doon sa later date and then pagkaano biglang ilababagsak nyo ganyan, ayan na yung ebidensya. Tapos si JM isinubo ninyo sa alanganin yung tao. Nag-forward yung tao para ipaglaban tayo. Tapos noon isinubo siya. Tapos nabitin yung ebidensya. And we will see. Tignan natin kung ano mangyari. So, yun yung ano ko. BBM, huwag ka na mag-drug test. Hindi na. Kausapin mo ng taong bayan. Sabihin mo na lang na sarap ng langit. God as your witness. Hindi ka ever nagdroga. Hindi ka, noong 2012 na sinasabi nila Maharlika at ni JM, no? Hindi ka nagdroga doon sa unit ni Maricel Soriano. Mali kasinungalingan yung sinasabi ni JM at ni Maharlika. God as your witness. Ayan, strike me down with lightning. Tomorrow, I die kung ako'y nagsisinungaling. Tingnan natin kung ano hayop ka. Tingnan natin kung gaano ka katapang, kung gaano ka kademonyo. People of the Philippines, we elected a monster. No? We elected a monster. Yun yung problema. Akala natin tao, yung pala, monster. Kasi, kinurap yung mga agencies Siya yung may mandate, pinapatakbo niya yung gobyerno sa ibang tao. Saka nakakita First Lady na nag-ano ng mga posisyon ng AFP. AFP, huwag kayo pumayag. AFP, ano ba kayo? Sipsipan? Higop? Parang talo nyo pa yung mga... Kaya naman tayo. Ganyan ba yung mga general natin? Sorry. Ganyan ba yung mga... general natin ngayon? Diyos ko, ano nangyari? Hindi ganyan yung mga... Alam nyo, nung nakita namin ganyan yung mga panahon nun, umuulit pa rin panahon. Nung nakita namin ganyan, sila General Patol, sila General yung mga general nun, Sipsipan Blues, no? Sipsipan, higup, no? Kanya-kanyang palakas, sa Malacanang, kaya Apulakay. Kaming mga maliliit, mga tinyenteng bagong serbisyo na nakinig sa mga middle officers, mga colonel, lieutenant colonel, major. Kaming mga kapitan, tinyente at tinyente kamote na nagdadala ng mga tropa, inabutan namin yan. Pumasok ako sa serbisyo 1983. Ranger kami. 84, Mindanao na ako. 85, nag-schooling ako, swerte. Nag-ranger ako. 86, February Revolution, nasa Cagayan Valley na ako. Nag-volunteer ako doon kay Colonel Aguinaldo. Doon kami nabutan ng test mission. 1980 ng February Revolution. Nung test mission namin 1983, nagre-ranger kami, pinatay si Ninoy Aquino. Yun nga, nandun pa kami sa test mission. 3 area yun Kalinga, Lower Kalinga, Abra, Ifugao, Cagayan, no? So, yun yung, doon kami ng-test mission. Pinagtatatayin, patay na si Marcos. Downfall na niya yan. Ayun, 1983 yun. Tapos 1986, tapos na. Kaya nga hindi pwedeng patayin si JM. Magiging hero si JM, sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong nangangambang papatayin si JM sa loob pa ng Senado. Pero pagka nasa labas, pwede. Kaya nga ang objective dyan, i-release na lang nila si JM para pwede na lang pag-isipan ng masama. Ngayon, 2 buwan niyang lilipas. Anong gagawin natin? Maghihintay lang tayo. Meanwhile, vlog lang ng vlog yung mga tao. Ako, gusto nga nang tumigil Gusto nang tumigil kasi kundi lang dahil sa inyo, gusto ko nang tumigil, manahimik. Linchok na yan magpapaano tayo. Ayaw rin naman namin magamit nila
Colonel Metran, mga tropa, mga MUP, na gusto niyo mauna kami, mag-lead kami. Pagdating namin doon, wala naman. Ang sa amin, nandyan na kayo. Yun, lilitaw kami. No, mga MUP, no, hintayin natin, bilangin, meron kayong counter. Oh, tas tawag-tawag tayo. Sir, meron ng 10,000. Na, walang gagalaw. Sir, meron ng 20,000. Wala. Sir, meron ng 100,000. Wala pa rin. Sir, meron ng 500,000. Wala pa rin. Popcorn pa rin nga, popcorn. MUP. Kasi paglabas namin, pag-iisipan ko, paglabas namin, pag-iisipan namin kung magtala na kami ng armas o hindi. Kasi tuloy-tuloy na ito eh. Magpakita kayo ng gusto nyong ipagtanggol ang Pilipinas. Hindi yung ganito na para tayong mga Mas gusto pa nga namin ang mga MUP, lusupin na lang tayong China. Ay, nandito na yung China, nandito na. May mayor na nga eh. May mayor na. May mga estudyante, may mga negosyante. Oh, meron pang may-ari ng mga resort. No, di ba? Mga dami Pilipino na nagbenta kuno ng lupa, no? Kasi alam ng China, pera-pera tayo. Alam nila, pera-pera na yung mga institusyon natin. Alam nila, nababayaran na lang nila. Baliwala sa kanila yung mabigyan kayo ng 1 milyon o ilang milyon o kahit iba sa atin, 20 mil, 30 mil, happy na eh. Alam nila yung kultura natin, rotten to the core. Rotten values, corrupt society. Over the years, the Filipinos, compared to other countries, we became successful in developing a corrupt culture. That's the sad part. Yun yung And people do not even want to stand up for the country or to change the country. Isusubo ninyo yung ibang tao, gaya ni JM, nasubo si JM, na mukhang kawawang si JM, and then nobody's doing anything about it. Bahala ka sa buhay mo. Buti nga yung tao, hindi pa ka nawawala ng gana. Titiwala sa langit yung tao. Ay, nako, pinagpiestahan si JM ng lahat ng senador, ng vlogger, pinagpiestahan eh. And that's unfair. How unfair. And it shows the kind of values that we have eh. Ang sakit eh. Ang lupit talaga. Ay. Ano ba yung aking sasabihin pa? Yan na eh. Yun yung pinakamahalaga sa akin, yung si BBM. Wala nang drug test. Ayoko na. Lumipas na yung ko eh. Lumipas na yung kagustuhan ko na mag-drug test si BBM. Kayo ba? Mag-aasa pa kayo? Huwag nyo na asahan yan. Asa pa tayo? Huwag ka na mag-drug test, BBM. Tanggapin na lang namin yung yung sabi mo, salita mo. Hindi ako nagda-drug test. Hindi ako nagdroga. At pangako yan sa puntod ng tatay ko. Gusto mo, doon ka sa ibingan ng bayani. Okay, gawin mo sa June 12. Doon ka na mag-pronounce. June 12, araw ng kalayaan. I am freeing myself from all these bickerings, all these allegations that I am a drug addict. No, I'm not. People of the Philippines, ask your president. And in front of my father's grave. No, in God as my witness, I would like to tell you that I am not taking any cocaine right now. And specifically, yung 2012 na yan, yung sinasabi, hindi, ayoko. Okay na sa amin yun. Pangako mo sa langit. Kasi hindi mo kayang gawin eh. Takot ka rin sa langit eh. No, demonyo, takot ka sa langit. Mga sugo ng demonyo. We elected a monster na corrupted na pati Senate eh. O so ano na lang matitira? AFP na lang, no? AFP. So meanwhile, yung AFP, ano na yung gimmick na yan na si Carlos, Admiral Carlos, Vice Admiral Carlos, ano ba yan?
Oh, Senate hearing pa. Tapos nun, itong Senate, corrupted nga eh, kung ano-ano na. Oh, pwede ka mag-ano. Hindi pa nga nagre-request ng executive session. Itong si Estrada, sinabi na kagad, oh, pwede kayo mag-request ng executive session kasi yung ano dito grab, yung very meticulous yung ano natin, yung topic natin. You can request for executive session. Sira ulo. Kakampi talaga ng administration kasi mabubuta yung administration. Kaya executive session na lang para di makita ng taong bayan. Ano? Guys, so napakinggan nyo na kung bakit nagbago ang isip ng ating si Pinoy Survivor, si Captain General Clemente Enrique Jr. ng Scout Rangers. So yun, mag-vlog na lang daw siya o kaya magpa-press con o kaya sabihin na niya sa June 12 na hindi ako nagpupulburon. Ako'y malinis, yon. So, medyo dumating na sa puntong nasagad na eh. Kasi ang taong bayan, tsaka yung mga ebidensya na yan, nakikita niya parang hindi naman totoo. Kaya tinatiming yon. Timing. So, tapos isusubo pa siya. Now na. Tapos, lead mo na. Ginawa na nga niya nung April 9, araw ng kagitingan. So, yun nga nangyari. Ito, kaya nagbago isip niya. Ang ginagawa na lang nila ay gagawa sila ng organisasyon o grupo na ito nga yung sa West Philippine Sea. May gera man at wala ay makakatulong to sa inyo sa pagdepensa sa inyong sarili-sarili at sa pagdepensa ng ating pamilya at ang ating komunidad. So hanggang dito lamang po guys at maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po. God bless us all. God bless all Filipino people. God bless at bigyan tayo ng magandang buhay ng ating Panginoon Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Na may lalang ng langit at lupa, ang dagat at ng buong sangkatauhan. Thank you po. Maraming salamat po. See you on my next vlog guys. Babaguhin ko na. Wag na natin ipadrag test yan. Wag na. Ayaw naman eh. Maasa pa tayo sa wala. Huwag ka na lang mag-drug test, BBM. Hello, BBM. Kung nadidinig mo ko, huwag ka nang magpa-drug test. Pagka sabi mo, sabi ni Pinoy Survivor, huwag na ako magpa-drug test. Advisor ni BBM, huwag na. AFP, huwag nyo na ipa-drug test yan. Provided. Meron ka na provided. BBM, between you and me, ano na lang, huwag ka na magpa-drug test, tatanggapin ko yung salita mo. Tatanggapin ko na lang. Yung harapin mo ng taong bayan, mag-vlog ka. Total, busy ka, ayaw mo magpa-drug test eh, walang niya eh. Ginagawa mo kaming tanga eh, ginagawa mo kaming paase eh, no? Kung ano panay ko sa mo pinabago yung topic eh. Hindi ka magpa-drug test eh, galit na nga kami eh.